Magandang araw mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa pag-i-install ng outlet sa shower area. Kasi marami tayong nakikita ng mga electrician at mga nag-DIY na naglalagay ng mga receptacle outlet at circuit breaker sa shower area para sa single point water heater. At ang tanong, pwede kaya tayo mag-install ng outlet at circuit breaker sa shower area or shower room? Well, tingnan natin ang Philippine Electrical Code. Sa PEC 4.6.1.9 subsection C, bathtub and shower space, receptacles shall not be installed within or directly over a bathtub or shower stall. So klaro na sinasabi sa PEC na hindi po tayo mag-install ng receptacle outlet sa loob ng shower area. So dito. O sa taas ng bathtub or shower stall. Ibig sabihin, kung mag-install ka ng receptacle outlet sa shower area, yan po ay PEC violation. Isa pa sa PEC 4.10.2.1 subsection D, bathtub and shower areas. No parts of cord-connected luminaires, chain, cable, or cord-suspended luminaires, lighting track, pendants, or ceiling suspended fans shall be located within a zone measured 900 mm horizontally and 2,500 mm vertically from the top of the bathtub or shower stall threshold. So itong binabanggit ng PEC ay klase ng mga ilaw na naka-expose ang mga wire kaya hindi pwede ilagay sa shower area at may sukat na bawal kang maglagay. Ang measurement ay 0.9 meter ang horizontal dimension at 2.5 meters ang vertical dimension. At lalo nang bawal ang pang-install ng circuit breaker sa shower area kasi naka-expose ang wiring. Sa PEC 2.30.6.1 letter A, number 2, bathrooms. Service disconnecting means shall not be installed in bathrooms. So, ang bathroom ay ito, ang bathroom. Okay? So, dito binanggit na bawal ilagay ang panel board sa bathroom. Ibig sabihin, bawal ang mag-install ng circuit breaker sa bathroom, mas lalo nang bawal sa shower area. Okay? Ang pag-install ng receptacle outlet at circuit breaker at exposed wiring sa shower area ay ipinagbawal ng PEC or Philippine Electrical Code kasi ito ay electrical hazard at high risk of electric shock. Posible kang makurente kasi ang shower area ay wet area. Ang tanong, asan ba tayo mag-install ng outlet? Sa PEC 2.10.1.8 subsection 9, bathtubs or shower stalls, where receptacles are installed within 1,800 mm of the outside edge of the bathtub or shower stalls. Sa PEC, sinasabi na mag-install tayo ng receptacle outlet sa labas ng shower area, hindi sa loob. At within 1.8 meter, umpisa sa dulo ng bathtub or shower stall, so diyan mag-umpisa ang dimension. At kailangang GFCI ang i-install natin. So bali, sa drawing o plano, ito yung shower area. At bawal tayong mag-install ng outlet at circuit breaker kahit saan dito sa loob ng shower area. Mag-install tayo sa labas ng shower area within 1.8 meter ang dimension. At GFCI ang ilagay natin. Okay? Now ang tanong, saan natin isaksak kapag magkabit tayo ng single point water heater? Ang sagot ay ipatakbo natin ang cord sa labas ng shower area at doon natin isaksak kung saan sa labas ng shower area naka-install ang GFCI.
Ang single point water heater ay design naman yan sa wet location. Pero mag-iingat pa rin tayo mga kaibigan. Kasi kapag nag-install tayo ng electrical equipment sa wet area, kagaya ng shower area, nandyan ang electrical hazard. Kaya mag-iingat palagi. Kaya siguraduhin na selyado ang single point water heater kapag tayo nag-install para hindi mabasa ang wiring circuit sa loob ng water heater. At sa cord, kailangan gumamit tayo ng cord na intended sa wet location. At nasa PEC table 310.31a nakasulat kung ano ang klaseng wire ang para sa wet area. O pwede rin gumamit ng liquid tight flexible conduit. Nasa article ng PEC, article 3.56. Okay? Kailangan din ang wire fittings na para sa wet area. Kagaya nito, itong connector na ito. Para hindi makapasok ang tubig, kailangan talaga ang mga bagay na ito para sa ating safety. Okay? Ulitin natin mga kaibigan, ayon sa PEC, bawal ang mag-install ng receptacle outlet, circuit breaker at mga exposed wiring sa loob ng shower area para maiwasan ang electrical shock. Kaya ang tama natin gawin ay susundin natin ang provision ng Philippine Electrical Code. At hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe ng ating channel. Thanks for watching.